Naisip mo na ba kung talagang gusto ng Diyos na makasama mo ang espesyal na taong iyon? Marahil ay nahaharap ka sa mga pagdududa, kawalan ng katiyakan, o kahit na mga palatandaan na may isang bagay na hindi tama. May mga malinaw na palatandaan na maaaring ipinadala ng Panginoon upang protektahan ka mula sa isang relasyon na hindi bahagi ng kanyang perpektong plano para sa iyong buhay. Sa video ngayon, sumisid tayo ng malalim sa banal na kasulatan at banal na karunungan upang tuklasin ang mga palatandaan na ayaw ng Diyos na makasama mo ang isang partikular na tao. Ang panonood ng video na ito ay maaaring ganap na baguhin ang iyong pananaw sa mga relasyon na nagdadala ng kalinawan at kapayapaan sa iyong puso. Magbahagi tayo ng makapangyarihang mga karanasan at aral na tutulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay pag-ibig. Manatili sa amin hanggang sa wakas dahil matutuklasan mo kung paano matukoy ang mga palatandaang ito at maiwasan ang pagdurusa sa hinaharap na ihanay ang iyong landas sa layunin ng Diyos para sa iyo. Mag-subscribe sa aming channel at palalimin ang iyong kaalaman at maging inspirasyon ng mahahalagang aral. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng aming eksklusibong content. Sumali sa amin at maging bahagi ng lakad na ito kasama ang Diyos. Kadalasan, tayo ay nakatuon sa paggawa nito, determinadong huwag sumuko na hindi natin pinapansin ang mga babala na inilalagay ng Diyos sa ating landas. Para kaming bumabagtas sa isang kalsada at dinadaanan ang lahat ng mga palatandaan sa kalsada. Ngunit ngayon ay natutunan nating basahin ang mga palatandaang ito upang maunawaan ang mga palatandaang ito, upang makagawa tayo ng mas matalinong mga desisyon na naaayon sa perpektong plano na mayroon ang Diyos para sa ating buhay. Sapagkat sa bandang huli, ang hangarin ng Diyos para sa iyo ay isang buong buhay, puno ng tunay na pag-ibig at mga relasyon na nagpapalago at naglalapit sa iyo sa Kanya. Ang unang senyales na gusto kong bigyang pansin mo ay isang bagay na higit pa sa mga salita at kilos. Ito ay ang iyong panloob na kapayapaan. Nahinto na ba ang pag-iisip tungkol sa tunay mong nararamdaman kapag kasama mo ang taong iyon? Hindi ko pinag-uusapan ang paunang kaguluhan ng mga butterflies sa iyong tiyan o ang adrenaline ng isang bagong relasyon. I'm talking about that deep peace, yung feeling na kahit anong mangyari, magiging okay din ang lahat. Naramdaman mo na ba ang hindi maipaliwanag na pagkabalisa, paninikip sa iyong dibdib o pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa kapag kasama mo ang isang tao kahit na sa labas ay tila perpekto ang lahat? Bueno, kaibigan, maaaring ito ang banal na espiritu na nagbabala sa iyo. Sa Filipos, Kabanata 4, verse 7, sinabi sa atin ni Apostol Pablo ang tungkol sa isang bagay na hindi kapanipaniwala at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang ang kawalan ng tunggalian, kundi isang malalim na katahimikan na nagmumula sa pagkakahanay sa kalooban ng Diyos. Kung ang kapayapaang ito ay ganap na nawala kapag kasama mo ang isang tao o iniisip ang tungkol sa kanila, ito ay oras na upang ihinto at bigyang pansin ang iyong puso. Isipin ang pagtatayo ng bahay kasama ang isang taong may ganap na kakaibang pananaw kaysa sa iyo tungkol sa kung ano dapat ang bahay na iyon. Ang isa ay mas gusto ang isang bagay na mas tradisyonal. Ang isa ay gusto ng maraming silid. Ang isa ay mas gusto ang mga bukas na espasyo. Sa simula, maaari mo ring subukang magkompromiso, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pagkakaibang ito ay maaaring maging mapagkukunan ng patuloy na salungatan. Kung ang inaani mo ay higit na kalungkutan kaysa saya, higit na tunggalian kaysa kapayapaan, higit na pagkahiwalay sa Diyos
kaysa espiritual na paglago. Ito ay maaaring malinaw na senyales na hindi ito ang landas na binalak ng Diyos para sa iyo. Tandaan, ang isang relasyong biniyayaan ng Diyos ay hindi magiging perpekto sa lahat ng oras. Ngunit dapat itong mag-udyok sa iyo na sumulong, magpataas sa iyo at tumulong sa iyong umunlad bilang isang tao at bilang isang anak na lalaki o babae ng Diyos. Pag-isipan ito. Hinihikayat ka ba ng taong ito na humanap ng higit pa mula sa Diyos, lumago sa espiritual, maglingkod sa simbahan, gamitin ang iyong mga regalo para sa kaharian, o masusumpungan mo ba ang iyong sarili na patuloy na kailangang pumili sa pagitan ng kaluguran ng Diyos o kaluguran ng iyong partner? Ang isang relasyon na sinasang-ayunan ng Diyos ay hindi makakapigil sa iyo sa kanyang mga landas. Sa kabaligtaran, ito ay naghihikayat sa iyo na ituloy ang banal na pagtawag para sa iyong buhay. Sa halip na isang taong pumipigil sa iyo o nagpapasaya sa iyo na isuko ang karera. Kapag emosyonal tayong nasangkot sa isang sitwasyon, madalas tayong nawawalan ng kakayahang makakita ng mga bagay ng malinaw. Nagiging malabo ang lahat. Doon pumapasok ang matalinong tagapayo. Maaaring sila ang iyong mga magulang, isang pastor, isang mature na espiritual na leader, o mga kaibigan na alam mong tunay na naghahanap sa Diyos. Kung ang mga taong ito, lalo na ang iyong iginagalang, ay nagbabala sa iyo tungkol sa mga problema sa iyong relasyon, oras na para makinig ng mabuti. Hindi ko sinasabi sa iyo na ibase ang iyong buong desisyon sa mga opinyon ng iba, ngunit seryosong isaalang-alang kung ano ang matalino, may takot sa Diyos na sinasabi sa iyo ng mga tao na maaaring nakikita nila na maaari mo sa init ng sandali at emosyon hindi nakikita. Ang Diyos ay may hindi kapanipaniwalang mga plano para sa iyong buhay, mga plano na higit pa sa paghahanap ng isang romantikong kapareha. Nararamdaman mo ba na mas malapit ka nang tuparin ang tawag ng Diyos sa iyong buhay o ito ay nasa likod na burner? Isang relasyon na sinasang-ayunan ng Diyos ang nagtutulak sa iyo patungo sa iyong layunin. Ito ay naghihikayat sa iyo na ituloy ang mga pangarap na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Kung mapapansin mo na ang relasyong ito ay patuloy na naglalayo sa iyo sa landas na alam mong inilatag ng Diyos para sa iyo, kung ito ay ginagawa mong isantabi ang iyong mga regalo, ang iyong mga talento, ang iyong pagtawag, iyon ay isang higanteng pulang bandila. Huwag pansinin ang tanda na ito. Tandaan, ikaw ay nilikha na may isang tiyak na layunin at anumang relasyon na nagpapahirap o humahadlang sa iyo sa pagtupad sa layuning iyon ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Sa pagsasalita tungkol sa unyon, huminto ka na ba upang suriin kung paano nakakaapekto ang relasyon na ito sa iyong iba pang mga relasyon, partikular na kung paano ang iyong koneksyon sa mga kaibigan at pamilya mula noong sinimulan mo ang relasyon na ito? Minsan, sa simula ng isang relasyon, ang bagay na tayo lang dalawa laban sa mundo ay maaaring mukhang napakaromantiko. Ngunit ang Biblia ay patuloy na nagbabala tungkol sa panganib ng paghihiwalay. Sa Ecclesiastes, Kabanata 4, verse 10, nakikita natin ang malalim karunungan. Mas mabuti na ang makasama kaysa mag-isa dahil mas malaki ang gantimpala sa trabaho ng dalawang tao. Kung ang isa ay nahulog, ang isang kaibigan ay makakatulong sa kanya na makabangon. Nilikha tayo ng Diyos upang mamuhay sa komunidad, hindi lamang sa magkahiwalay na magkapares. Ang isang malusog na relasyong biniyayaan ng Diyos ay magsasama sa iyo ng mas malalim sa komunidad. Hindi ka nito ihihiwalay. Ang iyong mga ugnayan sa pamilya ay hindi hihina. Sa kabaligtaran, sila ay maging mas matatag. Ang iyong pagkakaibigan ay hindi mapapalitan. Sila ay pagyaman. Kung napagtanto mo na, mula nang simulan mo ang relasyon na ito, inilagay mo ang iyong sarili sa mga mahahalagang tao sa iyong buhay
na napabayaan mo ang makabuluhang pagkakaibigan o na madalas kang magkaroon ng mga salungatan sa iyong pamilya, oras na upang huminto at seryosong magmuni-muni. Ang isang kapareha na pinili ng Diyos para sa iyo ay mauunawaan ang kahalagahan ng iba pang mga relasyon na ito sa iyong buhay at hikayatin kang linangin ang mga ito, hindi iwanan ang mga ito. Kung mapapansin mo na ang iyong espiritual na buhay ay lumamig mula noong sinimulan mo ang relasyong ito, kung ang pagbabasa ng Biblia, panalangin at pakikilahok sa simbahan ay kinuha sa likod, ito ay isang babalang senyales na hindi mo maaaring balewalain. Nais ng Diyos na maging sentro ng iyong buhay at ng iyong mga relasyon. Kung ang relasyon na iyon ay pumapalit sa lugar ng Diyos sa iyong buhay, kahit gaano kasakit ang aminin, oras na para pag-isipang muli ang mga bagay-bagay. Tandaan, walang relasyon ng tao, gaano man ito kapanipaniwala, ito ay maaari o dapat nitong palitan ang iyong kaugnayan sa Diyos. Tugunan natin ngayon ang isang masilang ngunit lubhang mahalagang paksa, pisikal na pagkahumaling at pagpapalagayang loob. Nilikha ng Diyos ang sexual na pagnanasa at iyon ay isang maganda at makapangyarihang bagay sa loob ng konteksto na itinatag niya ang kasal. Ngunit kung sa palagay mo ay patuloy kang pinipilit na lumampas sa mga limitasyon na malinaw na itinatag ng Diyos sa kanyang salita, ito ay isang seryosong problema na hindi maaaring balewalain. Sa unang Tesalonica, Kabanata 4, verso 3 hanggang 5, makikita natin ang malinaw na patnubay sa iyon. Kalooban ng Diyos na kayo ay magpakabanal, umiwas sa pakikiapid, alam ng bawat isa kung paano kontrolin ang kanilang sariling katawan sa banal at marangal na paraan, hindi sa pagnanasa ng walang pigil na pagnanasa, tulad ng mga pagano na hindi nakakakilala sa Diyos. Ang isang relasyong biniyayaan ng Diyos ay igagalang ang mga limitasyong ito, magpapahalaga sa kadalisayan at kabanalan. Kung palagi kang napipilitan na ikompromiso ang iyong mga halaga sa lugar na ito, kung may kakulangan ng paggalang sa mga limitasyon na iyong itinatag batay sa salita ng Diyos. Diyos, ito ay isang maliwanag na pulang palatandaan. Ang isang kapareha na tunay na nagmamahal at gumagalang sa iyo ay mauunawaan ang kahalagahan ng pagpaparangal sa Diyos sa larangang ito ng buhay. Siya ay handang maghintay, magpigil sa sarili, upang ilagay ang pagnanais na pasayahin ng Diyos kaysa sa pisikal na pagnanasa. Oras na para magkaroon ng seryosong pag-uusap at, kung kinakailangan, gumawa ng mahihirap na desisyon. Kung naghahanap ka sa isang relasyon ng tao kung ano ang tanging Diyos ang maaaring magbigay sa iyo, maging ito ay seguridad, halaga, layunin o pagkakakilanlan, itinatakda mo ang iyong sarili para sa isang malaking pagbabago. Walang tao, gaano man kahanga-hanga, ang maaaring magdala ng bigat ng pagkatao. Iyong lahat, ito ay isang pasanin na ang Diyos lamang ang kayang dalhin. Ang isang relasyong pinagpala ng Diyos ay magtuturo sa iyo sa Kanya bilang pinagmumulan ng lahat ng kailangan mo. Huwag subukang kunin ang Kanyang lugar sa iyong buhay ng tapat. Ang iyong mga inaasahan para sa relasyong ito ay malusog o naglalagay ka ba ng hindi patas na pasanin sa ibang tao. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagiging handa na bitawan ang sa tingin natin na gusto natin upang matanggap ang alam ng Diyos na kailangan natin. Nangangahulugan ito ng paniniwala na kahit na hindi natin nauunawaan kung bakit, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti, gaya ng Kanyang ipinangako. Sa Roma, Kabanata 8, verse 28. Kung ikaw ay nasa lugar na iyon ng kawalan ng katiyakan ngayon, alamin na ayos lang na wala ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay panatilihing bukas ang iyong puso sa Diyos, patuloy na hanapin ang Kanyang direksyon at maging handang sumunod kahit na mahirap. Ang mahalaga
ay magtiwala sa perpektong timing ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan ng pananatiling walang kibo. Naghihintay na mahulog ang pag-ibig mula sa langit. Nangangahulugan ito ng patuloy na paglaki, pag-unlad, paghahanap sa Diyos, at pagtitiwala na sa tamang panahon, kung ito ay kanyang kalooban, dadalhin niya ang tamang tao sa iyong buhay. Tandaan, ang oras ng Diyos ay perpekto, kahit na hindi ito tumutugma sa ating mga agarang plano o hangarin. Ngayon, kung nakipaghiwalay ka dahil napagtanto mong hindi gusto ng Diyos ang relasyong ito, gusto kong pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi ito ang katapusan, ito ay isang bagong simula. Alam kong hindi ito nararamdaman. Paraan ngayon. Ang sakit ng isang paghihiwalay ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkawala, pagkalito, kahit na galit. Ngunit nais kong panghawakan mo ang makapangyarihang pangakong ito na makikita natin sa Isaias, Kabanata 40, 3, verso 18 at 19. Kalimutan ang nawala, ang nakaraan. Tingnan mo, may ginagawa akong bago. Ang Diyos ay palaging gumagawa sa ating buhay, kahit na at lalo na sa mga oras ng sakit at kawalan. Magagamit niya ang karanasang ito para habulin ka, para turuan ka ng mahahalagang aral, para ihanda ka sa kung ano ang inilalaan niya para sa iyong kinabukasan. Marahil, ang relasyong ito na natapos ay nagturo sa iyo ng higit tungkol sa kung ano ang talagang gusto at kailangan mo sa isang kapareha. Marahil ito ay nagpahayag ng mga lugar sa iyong sariling buhay na nangangailangan ng paglago at kapanahunan. O marahil, ito ay naglalapit lamang sa iyo sa Diyos, na ginagawang umasa ka sa Kanya sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. Anuman ang sitwasyon, alamin na magagamit at gagamitin ng Diyos ang karanasang ito para sa iyong ikabubuti kung hahayaan mo siya. Hindi ito nangangahulugan na ang pag-aasawa ay masama o na dapat kang manatiling walang asawa magpakailanman. Ngunit nangangahulugan ito na ang pagiging walang asawa ay may sarili nitong natatanging mga benepisyo at pagkakataon, isang nakatagong relasyon. Samantalahin ang yugtong ito upang lumago sa espiritual, upang maglingkod sa simbahan sa mga paraan na maaaring mas mahirap kapag mayroon kang mga responsibilidad sa isang relasyon o pamilya. Mamuhunan sa malalim na pagkakaibigan, galugarin ang iyong mga interes, tuklasin ang iyong hilig at layunin, magtrabaho sa iyong sarili, pagalingin ang mga lumang sugat, bumuo ng malusog na mga gawain. Nangangahulugan ito na anuman ang mangyari sa iyong mga makalupang relasyon, ikaw ay minamahal ng walang pasubali ng Diyos. Kapag tunay mong naiintindihan at isinasaloob ang katotohanan ito, binago nito ang lahat kung paano mo nakikita ang iyong sarili, kung paano ka lumapit sa mga relasyon, kung paano mo haharapin ang pagtanggi o pagkabigo. Hindi mo kailangang mahigpit na kumapit sa mga hindi malusog na relasyon dahil sa takot na mag-isa, dahil alam mong hindi ka talaga nag-iisa. Hindi mo kailangang ikompromiso ang iyong mga halaga o baguhin kung sino ka para mapasaya ang ibang tao dahil alam mo tinanggap ka na at minamahal ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, magsisimula kang makita kung paano ginagamit ng Diyos ang sitwasyong ito para sa iyong ikabubuti. Marahil ay pinoprotektahan ka niya mula sa isang bagay na hindi mo nakikita ngayon. Marahil ay inihahanda ka niya para sa isang bagay na mas mahusay sa hinaharap. O marahil ay ginagamit niya ang karanasang ito para habulin ka, para mas maging katulad ka ni Kristo. Kung makikilala mo ang isang bagay na pinag-uusapan natin dito, kung dumaranas ka ng katulad na sitwasyon o kung may kakilala ka, gusto kong hikayatin kang ibahagi ang mensaheng ito. Hindi mo alam kung sino ang maaaring eksaktong narinig kung ano ang ibinahagi namin ngayon. Higit pa rito, gusto kitang anyayahan na ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Sabihin sa amin sa mga komento ang iyong karanasan sa paksang ito. Paano mo hinarap ang isang relasyon na napagtanto mong hindi kalooban ng Diyos? O marahil,
ay pinagdadaanan mo ito ngayon at nangangailangan ng panalangin at panghihikayat. Ibahagi sa amin dahil lahat tayo ay magkasama sa paglalakbay na ito.